At noong January 1, 2008, ako ay bininyagan sa Born Again Christian doon sa isang beach sa Lapu-Lapu City. May isang pari na sa kanyang humili ay liwanag niya kung ano ba talaga ang ibig sabihin kung bakit may mga imahe tayo sa loob ng ating simbahan. At doon ako ay naliwanagan na ito palang mga larawan na nasa loob ng simbahan ay hindi mga larawan ng mga Diyos-Diyusan. At ikaw po ay sabi mo, Katoliko ka dati. So ano naman ang nakatrigger sa iyo na napunta ka doon sa relihiyon ng iyong asawa? Okay. Nung dati ako ay isang membro ng Singles for Christ at palaging nag-anyaya sa akin ng aking asawa na sumali sa kanilang Bible study. At tinanong ko yung aming leader dati kung pwede ba ako sumali kung makinig sa kanilang Bible study doon sa amin. At pumayag naman yung leader namin. At doon ako nakinig sa kanilang Bible study kasama yung pastor namin dati. At doon ang daan upang ako ay magiging born again Christian. So ano naman ang pakiramdam ng iyong asawa na ikaw po ay sumali sa kaniyang grupong kinaniban, tapos mga ilang buwan na naging talagang opisyal na membro ka sa Victory Chapel? Kayo pa po ay nabinyagan sa Victory Chapel? Oo, ako ay nabinyagan. Yung napasalin ako sa kanila, yung asawa ko, sobrang tuwa niya. Kasi nakuha ko niya at doon nakasama na kami sa linggo, sabay kami musimba. At noong January 1, 2008, ako ay bininyagan sa Born Again Christian doon sa isang beach sa Lapu-Lapu City. So pati yung mga anak mo? Yung anak ko, nabinyagan din. So ilan kayo na nabinyagan sa iyong buong pamilya? Una kami lang talaga dalawa kasi hindi naman binyag yung mga born again kung bata pa. Hintayin pa na 12 years old bago siya binyagan. So at age of reason, so allowed sa kanila na pwede binyagan ang isang bata na 12 anyos. 12 anyos na. Okay. So, ano ba, Brad Marco, yung mga magibigat na dahilan na nakapag-inganyo sa iyo na magpabinyag doon sa Victory Chapel? Ano yung nakapagbigay interes sa iyo na aanib ka sa relihiyon ng iyong asawa? Unang-una, ang nagbigay sa akin nung para ako sumali at aanib sa kanila, yung una talaga yung asawa ko. Siyempre, doon ang isang paraan upang ako maanib. Tapos, nung nakita ko yung magawain nila na hindi ko nakita sa Katoliko, grabe silang aktibo. Grabe ang aktibo sa kanila. At doon, isa yung dahilan. At yung isang pinakadahilan upang ako ay lumipat sa kanila, yung pinagsalita ng pastor na yung sa loob ng ating simbahan, yung mga larawan na mga Diyos-Diyusan. Tapos hindi bilang isang Katoliko dati, hindi pa ako aktibo sa born again, yun nasabi ng pastor na yun ang mga larawan na sa loob ng ating simbahan ay mga Diyos-Diyusan. At ako naman ay agad naniniwala dati. At yun ang dahilan upang iwanan ko ang bilang isang Katoliko at sumapi sa isang born again Christian sa aking asawa. So ibig sabihin, Brad Marco, ginamit ng iyong pastor ang paraan upang atakihin ang paniniwalang Katoliko, at ikaw naman po ay nabudol sa sinabi ng pastor. So kaya iyon ang dahilan na iwanan mo ang simbahang Katoliko at yakapin yung
paniniwala ng iyong asawa. So, sa loob po ng 7 years, ano ba ang takbo ng iyong buhay bilang isang born again? Kayo ba po ay masaya na doon sa born again kasama ng iyong pamilya? Sa simula, masayang-masaya. Masayang-masaya kami, kasama ko yung asawa ko at saka pamilya ko. At tapos, noon ay nagiging aktibo na ako bilang kasapi naming simbahan. At doon, no, ako ay kasama na bilang isang disciple sa simbahan namin. At yung disciple nito ay ito ang paraan na pagpili ng aming pastor kung sino ang magiging pastor sa darating na panahon. Ako ay train bilang pastor na. Kunti na lang at sasabihin ng pastor kung gusto mo yung mga pastor, ay agad-agad kami kukumit. Okay, so ibig sabihin, nandun ka na sa level na talagang patungon ka na doon sa paglilikod bilang pastor ng Victory Chapel. So meaning, malayo-layo na rin ang iyong nalalakbay sa Victory Chapel Christian Fellowship. So ngayon, dahil yun na ang kalagayan ng iyong buhay doon sa grupong ito, so ang isa sa pinaka-importanting tanong, Brad Marco, so ano naman ang mabigat na dahilan na ikaw po ay bumalik muli sa simbahan na iyong iniwanan noong matapos yung 7 years na paglilingkod mo doon sa born again? Dahilan nito kasi yung mga early 2013, palagi na inatake ang simbahang Katoliko namin, inatake namin mga larawan, yung mga doktrina ng simbahan. At sumagip sa isip ko na ano kaya ang kung babalik ako sa pagiging Katoliko. At November 18, 2014, novena yun noon sa datingan ng kapistahan ng Mahal na Birhen sa Regla, Sa Lapu-Lapu. sa Lapu-Lapu. May isang pari na sa kanyang humili ay niliwanag, yung humili yung pagiging salita ng larawan, kung ano ba talaga. Pinaliwanag niya kung ano ba talaga ang ibig sabihin kung bakit may mga imahe tayo sa loob ng ating simbahan. At doon, ako ay naliwanagan na ito palang mga larawan na nasa loob ng simbahan ay hindi mga larawan ng mga Diyos-Diyusan, kundi larawan ng mga santo. At doon, nagdesisyon ako na babalik na sa pagiging Katoliko. At nalaman ko rin na ang Katoliko pala ay ang kaisa-isang simbahan na itinayo ng Panginoong Hesukristo. At doon ko rin nalaman na yung founder namin ay isang Amerikano. Tinayo na yung simbahan doon sa Prescott, Arizona, 1970. At yung founder namin, walang iba kundi si Pastor Wiman Mitchell. So, ibig sabihin yung lumalim na yung kaalaman mo sa Victory Chapel. So, yung sinabi mo kanina ng ang inyong object sa pagtutulig sa ay yung mga larawan. So, grasya naman ng Panginoon na mayroong humiliya ng pare na nagpaliwanag sa iyo tungkol sa larawan. At yung nangyari pala sa iyo noon, nung kayo po ay nadali sa Victory Chapel dahil sa larawan din, na ito ay inaatake na Diyos-Diyosan, pero nung nalaman mo na hindi pala ito Diyos-Diyosan, kundi larawan ng mga banal o santo, so medyo klaro na sa iyo yung ano talaga yung mga practices ng simbahan na Katoliko. At nadagdag nung nalaman mo na yung inaaniban mo pala ay tatag ng Panginoong Jesucristo. Paano naman yung journey mo, Brad Marco, nung nalaman mo ang pagsasaliksik ng simbahang Katoliko ay tatag ni Kristo, sapagkat nalaman mo na yung palang Victory Chapel ay tao lang pala ang nagtatag. So nung patuloy yung journey mo sa pag-research, so
may kakilala ka bang mga Katoliko na maliban doon sa pari na sinabi mo, may mga grupo ba na Katoliko na pumunta ka doon upang maliwanagan ng malinaw ang simbahang Katoliko? Okay. Nag-research ako doon nung bumalik na ako sa pagiging Katoliko. Nakita ko yung mga video nila Brad Sok Fernandez, sa inyo din, Brad Paul, dati, at saka kina Efren Yap de la Peña at Jeffrey Kelyosa. At doon ako, no, nasabi ko sa sarili ko na kailangan ko talagang matuto bilang isang Katoliko at niyakap ko yung pagiging Katoliko at hanggang ngayon, no. So, ibig sabihin, nanood ka ng mga YouTube, ng mga sa video. So, ano naman yung nakuha mo doon na mga mabigat na rason na talagang lilipat ako, babalik ako muli sa simbahan ng Katoliko? Marami akong nakita doon, no, sa YouTube, sa inyo, kina Brad Sok, kina Efren Yap de la Peña, GQ, na yung tinuturo namin sa born again ay mali. No, maraming mali. Yung example lang, nung mga larawan, pag nakita nila ng larawan natin, yung imahe natin sa loob ng simbahan, kahit sa bahay, sabihin ng mga Diyos-Diyosan. At isa pa, lahat daw tayo na mga Katoliko ay mga makasalanan. Doon, no? Maraming mali. Yung na-search ko yung sa Katoliko ay yung larawan ay hindi pala Diyos-Diyosan. Hindi, ito ay isang imahe ng mga banal, ng mga santo. So ngayon, ano naman ang reaksyon ng iyong asawa na habang siya po ay masayang-masaya na ikaw po ay for the first time nadala niya doon sa born again, tapos ikaw naman ay patuloy sa iyong pagsasaliksik sa simbahan na Katoliko. So ano yung reaksyon ng iyong asawa nung nakita ka niya na ikaw po ay parang may inclination na parang babalik sa simbahan na Katoliko? Doon muna tayo sa iyong first time na nalaman niya na ikaw po ay parang meron ng leading na babalik ka sa Katolikong simbahan. Okay, nung nalaman niya na nagdesisyon ako na babalik na ako sa pagiging Katoliko, habang yung hindi ka pa nag-decide sapagkat nag-ano ka na medyo nagsaliksik ka, so napansin ba yun ng asawa mo na medyo nagtingin ka doon sa YouTube? nung una napansin niya nung hindi na kami kasama magsimba. So ibig sabihin may panahon na siya na lang doon ang hindi iyon agara na instant talaga na ikaw po ay iniwanan mo. So ibig sabihin paunti-unti, yung gradual, ibig sabihin na mayroong panahon na siya nagsimba, ikaw naman na hindi. Nanlamig ka ba doon? Noong nalaman mo yung katotohanan na yung Victory Chapel ay hindi tatag ni Kristo? Nanlamig talaga yung paniniwala ko dati sa born again. Kaya nung asawa ko, nung nalaman niya, o napansin niya na nagsaliksik na ako, nag-research na ako sa mga pagtuturo ng Katoliko, ay sobrang galit niya sa akin. Galit na galit talaga siya. Kasi bakit daw ako bumalik sa pagiging Katoliko? So ibig sabihin may bangayan sa inyong bahay noon? May bangayan talaga, Brad Paul. At ayun, ang pinaka crucial sa ating nung ikaw po ay nagdesisyon na, so mabigat na mabigat 'yon natanggapin sa iyong asawa. So ano naman ang mga pangyayari na ikaw po ay kumbinsido na babalik habang yung asawa mo ay parang ayaw? So paano naman 'yon na plan sa yung gusot na iyon? Plan sa rin, nung nagsimba ako, yung mayroon nag-aabay sa akin na ito yung gawin mo para sa asawa mo, pang hindi siya magagalit sa iyo. Pinag-pray ko lang siya. Kahit may mga salitang masasakit na binitawan niya sa akin, kasi ako ay bumalik sa pagiging Katoliko. Yun, humble lang talaga at pinag-pray ko siya. At sa awa ng Panginoon,
kami ay nagkasama na ngayon, no? Siya So, ibig sabihin, yung first remedy mo ay yung prayer. prayer. Sapagat yun naman ang sabi ng Panginoon sa 17:21 sa John na, Father, may they be one. So, yung power of prayer ay natanggap mo. So, paano naman ang transition ng iyong asawa? Sapagkat mahirap kasi yung isang protestante na mula pagkabata na maging katoliko. So, naranasan ko talaga sa iyong buhay na 6 years yung aking struggle. So, yung asawa mo, paano naman sa unti-unti may tinuruan mo ba siya personally o dinala mo doon sa Bible study ng mga Katoliko? Sapagkat kailangan na yung pag-iisip ng protestante ay kailangan na baguhin sa pamamagitan ng proseso sa pakikinig sa mga turo upang makumbinsi na ito talaga ang tamang paniniwala. So ano naman yung ginawa ng asawa maliban doon sa prayer na sinasabi mo? So ano yung mga ginawa mo na yung asawa mo talaga ay makapag-decide sa bandang huli na babalik o lilipat sa simbahan Katoliko? Yung ginawa ko, ito talaga yung pagpakumbaba, no? Yung may ilang linggo, pag simba na, yung ginawa ko, Brad Paul, ihatid ko siya sa simbahan ng Victory Chapel. Kasama na yung mga anak ko, ihatid ko sila. Tapos ako naman, doon ako magsisimba sa Katoliko. So milang divided na ang inyong Divided na, pamilya. divided. Doon, pinakita ko sa kanya. Tapos, sa pag-uwi namin sa bahay, pinangaral ko sa kanya yung totoong doktrina, yung pagtuturo ng simbahan. At yun, pinakita ko sa kanya yung sinong nagtatag ng Victory Chapel at sino yung nagtatag ng Katolik. At doon niya naisip na ito palang Katoliko ay talagang tatag ng ating Panginoong Hesus at yung victory na inaaniban niya ay tatag lamang ng isang tao. So, ibig sabihin, maliban sa prayer, yung mabuting gawain, so kahit siguro mabigat sa iyong kalooban na ihatid doon sa Victory Chapel, ay ginawa mo yon. Ginawa. Oh, so, sa pagpapatuloy ng iyong pag-umbinsi ng iyong asawa, so sa bandang huli po, ang iyong asawa ay lumipat sa Katoliko. At siya ba'y nabinyagan sa Katoliko? Siya ay nabinyagan noong 2021 for 7 years din. Yung So, simula na meaning, ako 7 years yung simula ako yung sakripisyo mo. sakripisyo ko. Na sa bandang huli ay siya po ay sumama na sa iyo Sumama na sa sa simbahan na Katoliko. So, praise God, napakalaking sakripisyo, no? Nasa loob ng 7 years na pagtatyaga, sa bandang huli ay nakuha mo ang kalooban ng iyong asawa. So, meaning, kasi, Brad Marco, karamihan kasi sa mga Katoliko na yung partner nila ay hindi Katoliko, ay talagang sasama doon sa protestante. Pero sa iyong buhay, parang give and take, no? Binigyan mo yung asawa mo ng panahon, pero nalaman mo na hindi pala ito ang tunay na simbahan. So, bumalik ka sa tunay na simbahan at nadala mo yung iyong asawa. So, yun ang malaking tagumpay natin bilang isang Katoliko na madala ang ating mga mahal sa buhay sa tunay na pananampalataya. So, ngayon, Brad Marco, ano naman yung buhay ninyo ngayon bilang Katoliko na mag-asawa? Ang buhay namin bilang isang Katoliko na ngayon ay masaya. Sobrang saya talaga na hindi namin makikita nung nasa kabila pa kami, sa born again pa kami. At sabay-sabay na kaming magsimba kasama ng aking mga anak. Doon, no? Manalangin sa Panginoon. Sabay talaga kami. Sobra talagang saya namin na nakasama ko yung pamilya ko na hindi ko akalain, no? Na madala ko siya sa pagiging Katoliko at sa yung panganay ko yung panganay kong anak yung 15 years old na dala ko sila sa pagiging Katoliko. So ngayon, ano naman yung reaksyon ng pamilya ng iyong asawa? Yung mga parents nila, yung mga kapatid? Yung kapatid niya ay sobrang galit yung nabalitaan niya
siguro alam ko naman yun yung naramdaman naman niya kasi hindi niya akalain, no? Na kami ay magkasama bilang isang Katoliko. Nagalit yung magulang niya yung kapatid na babae niya kasi yung kapatid na babae niya ay pastor's wife. Nagpastor doon yung asawa ng kapatid niya ay isang pastor niya. Wala naman sa amin yung pastora. Pastor's wife Pastor, ang tawag no. sa amin. Oh. So, ibig sabihin, galit yung makapatid ng iyong asawa. How about yung mga magulang niya? Wala na siyang magulang, patay na. Wala Oo, na. patay Okay. So, ngayon na nandito na kayo sa simbahan Katoliko, ano yung magawain mo ngayon, Brad Marco, bilang aktibong Katoliko sa loob ng 9 years nung bumalik kayo sa simbahan? Ako ay isang aktibo na pagiging Catholic Faith Defenders. Kasi sumali ako rito kasi nung naisip ko na ako ay isang dating kaaway ng simbahan at ngayon ay tagdipinsa na Amen. ng simbahang Katoliko. At yung asawa ko ay isang aktibo rin, no? Bilang isang charismatic. Catholic charismatic. Catholic charismatic po kami ngayon. So, Aktibo po kami sa simbahan. praise the Lord, no, na tayo po ay dinala ng Diyos sa kaniyang tunay na kawan. John 10:16, there is only one flock with one shepherd. So para sa ating mga televiewers, pwede ninyong maimbitahan si Brad Marco Mangyao sa inyong mapagtitipon para may bahagi niya ng lubusan ang kaniyang journey to Catholicism. Maaari po niyang ibigay sa inyo ang kaniyang cellphone number. Brad Marco. Yung contact number ko ay talk and text 0907-619-7790. Paki-repeat, Brad. 0907-619-7790. So Brother Marco Mangyao. So maraming salamat, Brother Marco, no, sa Salamat, sir. panahon na iyong binigay sa amin na may bahagi ang iyong napakagandang buhay ng iyong journey kung paano po dinala kayo ng Diyos sa tunay na simbahan, pati yung buong pamilya mo ay naglingkod sa simbahan na itinatag ng ating Panginoong Kristo.